tinatawag ay dispensation. So sabi doon, ang dispensation ay yung pinaka madaling kahulugan. Ang Biblia po ay ginawa para basahin natin. Pero hindi po lahat ng nakasulat dyan ay pwede po nating i-apply sa sarili natin. Ito po ay napapanahon sa mga sinong tao at anong panahon. So kinakailangan po nating i-divide o hatiin ang buong Biblia para mas maintindihan po natin. So bago po tayo patuloy, tayo ay manalangin muna. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay papasalamat sa umagang ito. Lord, bagaman mainit, ay salamat dahil dinala mo pa rin kami dito upang mapag-aralan niyo sa salita ng Diyos. Ngayon, papalain niyo po ang inyong salita ngayon at sa aming pag-aaralan, hiling namin ang paggabay na ba ng Espiritu upang maunawaan namin ang nais mong ihatid sa amin sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ayan po, makikita natin yung item na pag-aaralan natin ay, ano sabi dyan? Ano sabi? The Gospel of Jesus, the Gospel of Peter, and the Gospel of Paul. Are they all the same? Ayan. Ang title yung pag sinabi gospel, ito po ay mabuting balita o ebanghelyo. So, nung panahon ni Jesus, nangaral siya ng ebanghelyo na mabuting balita. Panahon ng mga disipulo sa pamumuno ni Pedro, nangaral din siya ng mabuting balita. At lalo na sa panahon ni Pablo, kasi si Peter at saka si Paul, halos nauna lang si Peter, tapos pinakahuli, tinawag ng Diyos si Apostol Pablo para maging apostol sa mga Gentil. So nangaral din siya ng ebanghelyo, o mabuting balita. So ang tanong doon, pare-pareho ba yan? So tingnan natin Ayan, ito yung verse ng dispensation. Kailangan nating hati-hatiin sa tamang paghahati. No? Kasi ang Diyos ay talaga namang meron din siyang alam ng Lord na sa body of Christ, nais ng Diyos na tayo ay magsama-sama. Pero meron din na nais din ng Diyos na tayo ay magkakahiwa-hiwalay. Kaya ayaw nga niya yung Tower of Babel kasi iba yung motibo ng pagsasama nila. Gusto nilang abutin ang Diyos at siya ay palitan. Pero ito, kailangan nating hati-hatiin ang salita ng Diyos. Pero ano sabi diyan? Ano sabi? Rightly dividing. So tama, hatiin mo pero sa tamang paghahati ng salita ng Diyos. So ayan, ito yung unahin natin yung gospel ng Panginoong Jesus. Tapos yung pag-aaralan natin yung gospel. So titingnan natin saan tayo dyan. Sa tatlo. Aalamin natin saan tayo. Kasi may mga meron mga nangangaral na yun na sundin natin yung mabuting balita na sinasabi ng Panginoong Jesus. Sundin natin yung balita na sinasabi ni Pedro. Sundin natin yung mabuting balita na sinasabi ni Pablo. So, alin dyan ang kailangan nating sundin na mabuting balita? Hindi na na-effect mo yun Hindi na nakikita yun Sabi dyan, sige na, kayo na magbasa. Romans 15 verse 8. Now I say that Jesus Christ is a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. So si Pablo nagsasabi dyan, Roma. Siya nagsulat niyan, mula Roma hanggang kay Limon. So hatiin natin Sige, Jesus.
Ito yung kay Pedro. At ito kay Pablo. So sabi dyan, si Jesus daw, sabi ni Pablo, now as Jesus was a minister of the circumcision for the truth of God. Sino ba yung mga circumcised o yung mga tuli? Sino yan? Ha? Mga Hudyo. Hudyo. Ano pa? Yung Romans 15:16. Romans 15:16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. So ayan, ang sabi naman dyan, sabi dito, that I. Sino yung nagsasalita dyan? Si Pablo. Kasi si Pablo nagsulat ng Romans. Yan, Roma. So sabi niya dyan, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. So saan daw tinawag ng Panginoon Jesus si Pablo para magministeryo? Sa mga Gentil. Gentil. Ayan. Tapos, kasi, si Jesus, ang kanyang tinuturo po ay tungkol sa law. Ano sabi doon? 17. John 1:17. For the law was given by Moses, but the grace and truth came by Jesus Christ. Yan ang tinuturo ni Jesus nung panahon na siya ay buhay. Yung mga kautusan ni Moises o ni Moses. Yan yung kanyang tinuturo. Kaya nga may nagtanong kay Jesus noon, ang sabi niya, naparito siya upang, hindi ko nalagay yung verse eh, naparito siya upang, kung nagbabasa kayo ng Biblia. Hindi ako naparito upang walang bisa kapusabi. Ayan ba yan? Oo. Naparito ako upang sumarin ng karayon. Yun. So sabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga tao, ng panahon niya, naparito ako, hindi para huwag tuparin yung kautusan, kundi para ito ay tuparin. Tuparin. Kaya nga, bakit? Bakit naparito siya para tuparin? Kasi tayo, yung mga tao noon, hindi talaga nila kayang sundin yung mga kautusan ng Diyos. Walang kakayanan ng tao para sundin. So, pumunta si Jesus dito para sundin yung kanyang kautusan. Di ba sa cross, paulit-ulit sinasabi, ano yung sinabi ni Jesus bago siya mamatay? Bago nalagutan ng hininga? It's finished. It is finished. Tapos na. Ibig sabihin, nung nagampanan na niya, yung kanyang mission dito at ano yun, tuparin yung kautusan ng Diyos. Ayan. Ano pa sabi diyan? Jesus was sent to the lost sheep of Israel. Ano sabi sa Matthew 15? Ano sabi? Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Tapos, ano sabi niya doon sa John 4:22? Ito yung kausap niya yung babaeng Samaritano, yung hihingi si Jesus ng tubig. Kuya po yung context nun. To worship what we do not know, we know what we worship, for the salvation is of the Jews. Salvation is for the Jews. Ayan sinabi ni Jesus dun sa babaeng Samaritano kasi hindi naman Hudyo yung kanyang kausap. So, paano kanino raw ang salvation? Para sa mga Hudyo nung panahon ni Jesus. Nagigets nyo? Madali lang naman, madali lang intindihin. Ano na natin? Forward na natin, ha?
niyan. Yan pa yung actually yan yung gospel na tinuturo ni Jesus noong time ng mga Hudyo. Ano sabi diyan? Mateo 4, verse 26. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. So ang gospel na tinuturo ni Jesus, ang ebanghelyo, ang mabuting balita na tinuturo ni Jesus ay tungkol sa kingdom of heaven. Kingdom of heaven. Tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasi, mga kapatid, yung tinuturo ni Jesus ng panahon ng mga Hudyo, tinuturo niya dito yung ebanghelyo o mabuting balita sa pangalawang pagbabalik niya. Yun yung tungkol sa pangalawang pagbabalik niya. Kung makikita natin dito sa ating madalas na dinodrawing, ito yung law, ito yung pagkapako ni Jesus, ito yung grace, ito yung rapture, ito yung aalis tayo dito, ito yung tribulation, ayan yung paghihirap, 7 taon yan. Tribulation, at ito yung pagbabalik ni Jesus. Pagbabalik. Ito yung 1,000 years na tayo ay mabubuhay kasama si Jesus na maghahari dito. Ang pinapangalan ni Jesus noong time na yun, ito. Yung kanyang pagbabalik. Ngayon, sa ibig sabihin, ito yung kanyang second coming. Pero pumunta kayo ng Israel ngayon. Pumunta kayo doon sa Israel. Tanungin nyo, ano bang inaantay nyo? Sino inaantay yung Diyos? Ang sasabihin nila sa inyo, yung una niyang pagbabalik. Kasi nga, hindi sila naniniwala na si Jesus ay ang Messiah ng panahon na yun. Bakit? Kasi ang sinasabi dyan, Kingdom of Heaven. Ano ba ibig sabihin yan? Yung kaharian ng Diyos sa langit, bababa dito yan. Yun ang inaantay nila. Kasi, noong panahon na yun, ang Israel, nasasakop po sila ng Roma. Roman Empire. So, ang ini-expect po ng mga Hudyo, yung Messiah, yung tagapagligtas na dadating sa amin, palalayain niya kami sa mga taga-Roma. Patatansikin niya yung gobyerno ng Roman Empire. Pero yung unang pagdating ni Jesus nga sa kanila, yun yung first coming niya, hindi yun ang ginawa niya. Gagawin niya yun sa pangalawang pagbabalik niya. Kasi yung unang pagdating niya ay isasakripisyo niya yung kanyang buhay para sa kaligtasan ng Hudyo. At hindi lang Hudyo, eventually, kaligtasan pati sa mga Hentil. So hindi po naiintindihan ng mga Hudyo yun. Kaya hindi sila naniniwala na si Jesus ang Messiah. Kahit hanggang ngayon. Pagka napunta kayo doon, tanongin nyo, sabi nila, hindi kami naniniwala dyan. Kasi ang sabi, kaya daw siya nawala doon sa yung tomb. Ano ba Tagalog ng tomb? Sa libingan niya, kasi sabi sa Biblia, sabi ng mga Pariseo, binigyan ng pera yung mga gwardya, sabihin nyo, ninakaw ng mga apostol niya. So hanggang ngayon, yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Naninakaw, kaya nawala dun sa libingan. Pero ang totoo, di ba? Ang sabi sa Biblia, siya ay nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. So ayan ang pinapangalan ni Jesus, yung kaharian ng Diyos, bababayan dito.
Kung makikita natin yan sa maraming mga ano yan eh. Hindi ko lang kung nakikita ko dito yan eh. Yung mga verses niyan, yung Matthew chapter 5 hanggang 7, ano sabi doon? The kingdom of God is like ganito. The kingdom of God is like the kingdom. Kaharian ng Diyos ay katulad ng ganito. Pagbabasahin nyo lahat ng parables, o ano ba tagal ng parables, kalinaga, ni Jesus, lagi niya kinukumpara ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Kasi nga, physical yun, yung kaharian ng Diyos sa langit, yun ay bababa. Kaya nga, pagka sinabi doon sa Biblia, sa Revelation, na yung Israel, bagong Jerusalem, bababahin. So, papalitan tong buong mundo na to. Papalitan. Kaya, tayo ay magalak at maghanda dahil itong mga katawan natin to, ano yan, papalitan niya ng glorified body. Alam niyo ba kung ano nangyayari sa glorified body? Hindi niya kailangan ng kotse. Pwede kayong, nangyari, nandito ka, gusto niyo pumunta ng Australia. Kasi di ba, isipin mo lang, punta ka na ng Australia. Makakarating, dilat mo na, di ba na? Kilala niyo si Goku? Si Goku? Gano'n yun, no? Instant transmission. Gano'n ka agad. Ano pa? Hindi ka na gagamit ng pintuan. Hindi ka na, bubukas sa pinto, papasok ka. Hindi, kasi lulusot ka na lang dyan sa pinto. Kasi si Jesus gano'n eh. Ang sabi doon, ano yung katawan ni Jesus ngayon ha, ganun din yung magiging katawan natin. Ano ba yung natutuwa? Parang doon yung katawan. Ano ba yung dito? Diba? Ano pa? Yung ano tawag dito? Yung nawala tuloy ako. Nawala ako. Dahil kasi papasok sa isip ko na sasabihin eh. Yung mamaya maalala ko yan. So, ang tinuturo ni Jesus na ebanghelyo o mabuting balita ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi yun yung gospel natin ngayon. Hindi po yun. Diba? Kasi ang gospel natin, mamaya, i-discuss natin kung ano yun. So, hindi po yan sa atin. Sa mga Hudyo yan. Kasi yun nga yung unang pagbabalik niya. Yung pangalawang pagbabalik niya, yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya nga kung mababasa natin yung Lucas chapter 4, sabi niya, meron binasa si Jesus na kasulatan ni Isaiah. Sabi niya doon, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the good news, to heal the blind, diba? To free the captives. At sinara niya yung libro. Tapos sinunod niya ulit. Pero sa Isaiah 61, binabasa niyang verse na yun. Pag binasa niyo doon, pag tinuloy niyo, ang sabi doon, yung paghihiganti ng Diyos ay mangyayari. Kaya, noong time na yun, ba't niya sinara? Kasi yung paghihiganti ng Diyos, noong time na yun, hindi pa po nangyayari. Diba? Hindi pa siya nag-ahari. Kaya yung binasa niya ay yung una niyang pagdating doon. Kaya pag binasa niyo yung Isaiah chapter 9, unto us a child is born, unto us a son is given. Tutol, kasi natupad yun dahil pinanak si Jesus sa lupa. Yung kasunod doon, and the government shall be upon his shoulders. And he will be called Mighty God, Counselor. Hindi po natutupad yun. Kasi dito yun. Dito yung matutupad. Kaya mahalaga po na hinahati natin ang salita ng Diyos, pinag-aaralan natin. Ito ba ito? Tama ba ito na para sa amin? O ano ba ibig sabihin nito? So yung isang statement na yun Isaiah chapter 9 verse 6, ito na rin naisulat. Pinutol yun ng
ni Jesus nung pinutol yun, yung buong verse na yun, pinutol, dinati niya sa dalawa. Kasi yung una, natupad na, pero yung pangalawang statement, hindi pa natutupad. Naintindihan nyo? Kaya kinakailangan po talaga na pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang po basta-basa na parang comics, tayo ay pinag-aaralan po natin para maintindihan natin. Okay, pangalawa, yung gospel ni Peter. Kaya, pakibasa. Gawa 2:38 to 47. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasabiktin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Iniliyaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at mga lamang. Okay, so sabi doon, inalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa mga turo ng mga apostol. Ano ba ang turo ng mga apostol? Anong sabi diyan? Siya rin yung palikawa. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ang sabi diyan, pagsisihan nyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus upang kayo'y patawarin at tanggapin nyo ang kalooban ng Espiritu Santo. So anong tinuturo ni Pedro dyan? Para kanino rin yan? Para sa mga Hudyo. Kasi ang kausap niya dyan, mga Hudyo. Ang konteksto po niyan, ito po yung bumaba yung banal ng Espiritu. Parang last week nasabi ko na yan eh. Kasalita sila ng iba't ibang wika. Tapos sabi ng mga Hudyo, bakit yung salita nila nasasabi nila? Hindi mo sila marunong mag-Bisaya. Tagalog sila, pero ba't nakapag-Bisaya? Nakapag-Ilocano? Nakapagsalita ng Bicolano? Di ba? So, nagtaka sila, bakit yun? Eh sabi ng ibang Hudyo, pabayaan niya, mga lasing lang yan. Kaya sabi ni Pedro, paano kami magiging lasing? Alas 9 pa lang ng umaga. So sinabi niya yan. Yan yung una niyang pangangaral sa mga Hudyo na magsisi, repent, at magpa-bautismo para ikaw daw ay patawarin at ang banal na Espiritu ay bumaba sa iyo. So ito yung gospel na pinapangaral ng mga apostol. Magsisi at magpabautismo ka sa tubig para ang banal na Espiritu ito ay bumaba sa iyo. Ang gospel ni Jesus ay tungkol sa paghahari ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pareho magkaiba. Pareho magkaiba. Pareho magkaiba. Magkaiba. Di ba? Ito, ang pinapangalan ni Jesus, ulitin ko, yung kanyang muling pagbabalik. Ito, ang pangangaral ng mga disipulo ay yung pagkamatay ni Jesus sa cross. Pwede ko sabihin ni Jesus na ang ipangaral niya
ako'y mamamatay sa cross at yung dugo na dadanak natin ay yun yung magiging dahilan para kayo ay pakawarin. Hindi niya po pwede sabihin yun kasi hindi pa nangyayari. Kaya sinasabi niya, yung kaharian ng Diyos. Kasi nga, sabi ko sa binasabi kanina, para lang naman talaga sa mga Hudyo ang kaligtasan. Kaya bakit kung dito hindi sila naniwala, paano pa sila maniniwala na mamamatay siya para tubusin sila sa kanilang mga kasalanan? Pinapatay nga siya eh. Di ba? Pinapatay siya ng mga kababayan niya. Kasi hindi sila naniniwala. So, nung namatay na siya, kasama nila Pedro, si Jesus, di ba? Apostol na sila eh. Nakita nila kung ano yung ginawa ni Jesus na namatay siya sa cross. Pero, para maligtas, kailangan mo pabautismo rin sa tubig. Ang tanong doon, bakit ba pinabautismo sa tubig? Si Jesus, bakit siya nagpabautismo sa tubig? O nung dumating si Juan Bautista, bakit ang ministry niya nagpabautismo sa tubig? Yung mga tao. Kasi po, mga kapatid, kung babasahin natin yung Exodus chapter 20, doon po nagbago lahat. Imbis na yung biyaya ng Diyos, naging kautusan na. Kasi sabi ni Lord kay Moises, sabihin mo dyan sa mga Israelita yan, bukas, pumunta sila sa bundok, bago sila pumunta, maligo sila, magpalit sila ng kanilang damit. Kailangan malinis. Bakit? Kasi haharap sila sa Diyos. Pag hindi nila ginawa yun, sabi ng Diyos, sila ay mamamatay. So, bago ka haharap, yung mga Hudyo ng time ni Juan Bautista, bago sila haharap sa Diyos, siyempre kailangan nagpalinis sila. Kaya sila nagpapabautismo. Kasi darating na ang hari. Kaya kailangan pag umarap tayo sa hari, malinis tayo. Yun po ang ibig sabihin doon. Kaya ang ministry ni John the Baptist ay magbautismo sa tubig para maging malinis ang mga tao pag ang Messiah dumating. Diba, magpisan sila ni Jesus? Alam niyo ba magpisan sila? Hindi. Hindi niyo alam na magpisan sila? O paano niyo magkapatid? Alam niyo, baka magjowa. Magpisan po sila. Alam ni Juan Bautista na si Jesus yung Messiah sa darating. Kasi, ang sabi niya, sabi ng mga tao, mga Pariseo, nung papabautismo, sino ka ba? Hindi ako ang tagapagligtas. Merong darating, masigit pa sa akin, kahit na yung kanyang sandalyas, hindi ako dapat para, ano ba tawag doon? Yung sintasin. So alam niya na si Jesus ang Messiah, alam niya siya yung hari. Kaya siya ay nagbabautismo kasi lahat kayo kayo sa hari, kailangan malinis. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ito, dinagdag yun ha, magsisi ka ha, kasi haharap ka sa hari. So kailangan, bago ka umarap, magsisi ka muna, magpalinis ka, magpabautismo ka sa tubig. Kasi haharap tayo sa hari. Yun ang gospel ng mga apostol. So kung makikita natin yan, mga kapatid, nagkaroon niya ng transition. Ano ba ibig sabihin ng transition? Pagpapalit. So si Pedro at yung mga ibang apostol, nangaral sila sa mga Hudyo. Pero pagdating sa Acts chapter 7, ito yung binato na si Stephen. Pinag-aralan natin yung last week, di ba? Na kaya siya namatay. Kasi pinagbabato, ayaw maniwala
dito sa gospel na to. Kaya sabi ni Lord, aalisin ko muna kayo. Hindi ko muna kayo iintindi. Naiintindi ko yung mga gentil. So, nangyari, si Pedro ay nangaral muna kay Cornelius. Ito po ay isang gentil. Habang nagsasalita siya, naniwala yung mga tao. Biglang bumaba ang banal na Espiritu sa kanila at salita sila ng iba't ibang wika. Tapos, ano pa? Si Philip. Si Philip naman, nangaral naman siya sa eunuch. Ethiopian eunuch. Ito po ay gentil. Ano po ito? Itim. Dito negro, ha? Ano po yan? Itim. So, isang gentil din. So, nakita natin, nagkakaroon niya ng transition. Dito yan. Pedro, lumilipat yan kay Pablo. Si Pablo, bago siya nangaral sa mga hintil, nangaral muna siya sa mga Hudyo. Nagpunta siya sa mga sinagoga. Pero, eventually, tinawag siya ng Diyos na nangaral sa mga hintil. Kaya, yun ang kanyang ministeryo. So si Pedro, tinawag siya sa mga hintil. Ano ang kanyang pinapangaral? Ipag-forward din niya. Kasi madali lang naman intindihin eh. Ayan. Si Pedro, ay si Pablo. Ano sabi sa 11? Galatians 1:11 Galatians 1 verse 11 to 12. For I would have you know, brothers, that the gospel was preached by me is not man's gospel, for I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. So, sabi niya yan, yung pinapangaral niya na ebanghelyo, hindi po ito galing sa tao. Ito po ay revelasyon mismo, diretso, na galing sa Diyos. Ano ibig niya sabihin dyan? Di ba si Pedro, siya ang isa sa mga disipulo ni Jesus. Si Pedro, yung mga apostol. Kanino sila aral? Kanino sila aral? Sa mga turo ni Jesus. Di ba? Tama ba? Kayo, sino nag-aral dito? Nag-grade 1? Lahat ba tayo nag-grade 1? O yung mga tinuturo nyo, halimbawa, nagturo ka sa kaklase mo sa kabilang section. Sabi niya, Nestor, pagka 1 plus 1, 10 o 11? Ay, hindi, mali yan. Ano sabihin mo, Nestor? 1 plus 1? Ha? 22? 2. Diba? Bakit niya alam yun? Kanino siyang aral? Sa nanay niya, sa teacher niya? Sa teacher. Kasi sa klase, yun ang tinuturo. Diba? So, ganun din tayo. Ganun din itong mga apostol. Kanino sila aral? Jesus. Kaya, tinuturo nila yung mga turo ni Jesus. Ang dagdag na lang, namatay si Jesus sa krus at magpa-bautismo kayo para kayo ay patawarin. Si Pablo, iba. Ang sabi dyan, hindi siya, hindi galing sa tao yung ebanghelyo na tinuturo niya. Ito ay galing sa revelasyon.
ng Diyos. Diretso. Hindi galing dito. Kila Pedro. Pero galing daw sa revelasyon ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi yun po yung misteryo na sinasabi na Biblia o kasulatan ng panahon ng mga Hudyo. Meron pong mystery. Ano yun? Na ebanghelyo makakarating sa mga hintil. Ang kaligtasan ay makakarating sa mga hintil. Hindi lang Hudyo ang maliligtas, pati hintil. Hindi alam ni Pedro yan. Hindi nila alam. Kaya ito tinuturo nila. Para maligtas ka, kailangan magpa-bautismo ka sa tubig at bababaan ang Holy Spirit. Ano sabi dyan? Acts 15:11. But we believe that we will be saved through the grace of Jesus, of Lord Jesus, just as they believe. Yan. Sino nagsasalita dyan? Ang nagsasalita po dyan ay si Pedro. Kasi humarap siya sa mga konsihal ng mga apostol. Sabi niya, kasi di ba yung kwento ko kanina, si Cornelius, nangaral siya sa hintil, sinita siya. Bakit ka nagpunta kay Cornelius? Nangaral ka sa mga hintil. E di ba sabi sa atin huwag kayong pupunta dyan. Sinabi po niya yun sa Matthew chapter 10. Sabi ni Jesus, huwag kayong pupunta sa mga Samaritano at mga hintil, kundi doon lamang sa mga naliligaw na lupa ng Israel. O ngayon, sabi ni Pedro, nanaginip ako pinapapunta ako ni Lord doon. May sumundo nga sa akin mga tao. So, pumunta ako. Ba? Nagsasabi lang ako. Nangangaral lang ako tungkol kay Jesus. Na napako siya sa cross. Ilibig, nabuhay muli. Pag naniwala sila, biglang ang Holy Spirit bumaba sa kanila. Hindi na nila kinakailangan magbabautismo sa tubig. Automatic na bautismo na agad sila ng banal na Espiritu kasi naniwala na sila dun sa sinasabi ko. Kaya yan ang sinabi ni Pedro na tayo ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa biyaya ng Diyos. Ngayon kung makikinig kayo sa sinasabi ko, bakit ganun? Bakit yung unang mo sinabi, kailangan magsisi at magpabautismo sa tubig para maligtas? Bakit ngayon ang sinasabi mo? Si Pedro pa mo nagsabi niya. Hindi na ito ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, ito na, maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Nagets mo yun? Bakit magkaiba? Parang teka, iba na yung sinasabi niya ito Biglang naalala kasi ni Pedro dyan, yung sinabi ni Jesus sa Acts chapter 1, verse 5. Ano sabi doon? Wala dyan yun ano ba natin yun? Mabasa? Acts chapter 1, verse 5. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Nakagawa ni Pedro yan. Nasabi ni Jesus nung bago siya umakit sa langit, dati si Juan Bautista, binabautismo kayo sa pamamagitan ng tubig. Pero darating ang araw, mag-antay lang kayo, na kayo ibabautismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So doon naalala ni Pedro na, ay, oo nga pala. So ibig sabihin,
Hindi pala na kailangan eto ang ituro namin. Kailangan ituro namin yung ito na. Ang ituro namin ay yung Gospel of Grace. Kasi nga, from Jew, ang mga Hudyo kasi ang kailangan nila yung merong nakikita, may ebidensya. Eh sabi ng Lord, hindi na ngayon kailangan manampalataya ka na lang. Eh kaso hirap nga yung mga Hudyo, kaya napunta sa mga Hintil. Bakit ka nanampalataya? Kasi hindi naman nakita ng mga Hintil yung ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa. Dahil nangangaral nga rin siya sa mga Hudyo. Sa Israel, hindi alam ng mga Hintil yung kanyang ginawa. O meron lang alam, mga Samaritano, pero sandali lang yun. Eh yung mga Grego, hindi nila alam. Kaya ang pangaral ni Pablo sa mga Hintil, yung gospel o yung mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Kasi hindi naman nila nakita si Kristo eh. So kailangan lang nila maniwala. Maniwala saan? Sa finish work of Christ. Yan lang kailangan nilang gawin. Maniwala lang sila sa tinapos ni Kristo. Kaya yan sa panahon natin ngayon, tayo yan. Kasi bakit? Nandito na tayo. Nandito na tayo sa last 10 seconds. Naka-time out tayo ngayon. Naka-time out. Kaya ano sabi diyan? We are not saved not by trusting Jesus. We are saved by what Jesus did. O tama, magtiwala tayo kay Jesus. Hindi tayo maliligtas ng basta tiwala lang. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ginawa niya. Ano ba ang ginawa niya? Ano ginawa niya? Ha? Anong ginawa niya? Interaction tayo ngayon. Sagot kayo. Anong ginawa niya? Napako sa cross. Tapos, namatay. Tapos, nilibing. Tapos, binuhay. Nabuhay muli. Tapos, nagpunta sa bar. Nabuhay na. Naglagay ng tayo ng reliyon. Anong ginawa? Sa nabuhay? Tumakbo, nag-jogging. Anong ginawa? Anong ginawa? Umakyat sa langit. Diba? Tama na yun, nangaral pa. Tapos umakyat sa langit. Yun ang ginawa ni Jesus. So tayo, hindi na basta tayo magtitiwala. Titiwala ako kay Jesus. Titiwala ako kay Jesus. Nagtitiwala ako alam mo ba kung anong ginawa niya sa'yo? Kaya naiintindihan niya yung statement na yan. Hindi na basta tayo magtitiwala kay Jesus. Kundi, paniwalaan natin kung ano yung ginawa niya sa'yo. Anong ginawa niya sa'yo? Ha? Anong ginawa niya? Iniredeem. Ikaw ay niligtas niya sa iyong kasalanan. Hindi ka na mapunta sa impyerno. No? So, ito ang gospel natin. Sabi dyan. 1 Corinthians 15:1-4. Now I will remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved,
if you hold fast to the word I preach to you unless you believe in me. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, and that He was buried and He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. In accordance with the Scripture. So, yan ang ating gospel sa panahon ngayon. Kasi yung gospel ni Pedro, si Jesus namatay, pinako sa krus. After 3 days, nabuhay muli. Si Jesus ay namatay, pinako sa krus. Pagdating 3 days, nabuhay muli, umakyat sa langit. Si Jesus ay namatay, nilibing, nabuhay muli, umakyat sa langit. Yan ang gospel ni Pedro at saka mga apostol. Meron siyang kulang na sinabi. Kasi sinabi ko sa binasa natin kanina, kayo'y magsisi at magpabautismo at kayo ay patatawarin. Patatawarin saan? Diba? May kulang. Kinumpleto ni Pablo yun sa mga Gentil. Namatay si Jesus, pinako, namatay, hirap. Pagkatapos 3 araw, nabuhay, umakyat sa langit. Bakit? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Yun ang kulang ni Pedro. Pero bandang huli, yun nga, binasa natin kanina sa Acts chapter 15, naintindihan na ni Pedro yun. Kaya sabi niya, mga kapatid, yung pinapangaral ni Pablo na mabuting balita, yan na yung ipapangaral natin. Pero si Pablo, tinawag siya sa mga Gentil. Tayo mga apostol ni Jesus, tinawag tayo para sa mga Hudyo. Pero ang papangaral natin, kung ano yung pinapangaral ni Pablo. Naintindihan niyo ba? So, yun po ang pinagkaiba. Kaya nga sabi ni, asan niyo? Ayan, masabi dyan. Galatia 2:7-10. Sa halip, kinikilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hintil, kung paano ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo ay siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga Hintil. Nakita nila Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia ang magandang loob na ibigay sa akin. Kaya kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggawa. Pinagkasundoan namin na kami sa mga Hintil, mga ngaral at sila naman sa mga Hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag namin kakaligtaan ang mga dukha na siya namang sikap kong ginagawa. Kaya nakita niyo, Peter, siya ay nangaral sa mga Hudyo. Sabi ni Apostol Paul. Ngayon, si Apostol Paul daw at sila Barnabas, sila ay mangaral sa mga Gentil. Kaya, ang lino dyan, ang gospel na itinuturo ni Pedro at kanila mga ibang mga apostol ay si Jesus ay nabuhay, pinako siya sa krus, namatay, nilibing, nabuhay muli after 3 days, umakyat muli sa langit. At tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Huwag niyong kakalimutan yun. Yan po yung hindi sinabi ni Pedro. Yung tinatawad sa kasalanan at sa dugo ni Jesus, tayo ay nilinis. Kaya pagdating nung time ng Acts 15, sinabi na niya, palitan natin yung pinapangaral natin mga apostol. Ang gawin natin ebanghelyo, yung pinapangaral ni Pablo. Pero tayo, sa mga Hintil tayo. Kasi doon tayo tinawag ni Kristo. Pero si Pablo, tinawag siya sa mga Hintil. Kaya doon siya. Tayo sa mga Hudyo.
So, ang tanong ngayon, Kuya Jay, paano pagka mayroong mga Hudyo ngayon na naging Kristiyano? Tapos susundin nila yung sinasabi nito na maniniwala lang sila. Maniniwala lang sa tinapos ni Christ sa krus. Kaya sa panahon natin ngayon, kaninong gospel ang susundin natin? Kanino? Kay Pablo. Kasi si Pablo ay apostol ng mga Gentiles at yung gospel ni Paul, ano sabi dyan? Tatlo yan, no? Ano sabi? Romans 2:16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Oh, ito pa. Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. 2 Timothy 2:8. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. According, tatlong beses sinabi, pag sinabi tatlong beses, ibig sabihin, importante. So, ang sabi nga dyan, nireveal sa kanya na ni Jesus mismo. Ano ba yun? Ito yun. Yung kaninang 1 Corinthians 15. Ito yung nireveal sa kanya na gospel. Yan. Na hindi alam pa nila Pedro. Pero bandang huli, naintindihan din nila. Kaya yan na yung kanilang tinuturo ng mga apostol. Ngayon ang tanong, nasagot na natin, kaninang gospel. Sino naman ang susundin natin? Si Jesus o si Pablo? Kasi meron iba sinasabi, sundin natin, ano yung sinabi ni Jesus? Sundin natin si Jesus. Lagi yun, naririnig natin yun, di ba? Pero ang sagot dyan, ito ang sagot dyan, tatapos na tayo. Ayan. Masabi, 1 Corinthians 4:15-16. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you to be followers of me. followers of me. Ito. 1 Corinthians 11:1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Ito. Philippians 3:17. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as you have us for an example. Sabi dyan, be followers of me, even as I also am Christ. Susundin daw natin yung mga sinasabi ni Pablo kasi sinusunod din niya si Kristo. Ano ba yung mga sinasabi niya? Nandoon po sa libro ng Roma hanggang Paimon. Roma hanggang Paimon. Yan buong libro na yun. Yan yung mga sinulat ni Pablo. Ano po yung ibig sabihin nito? Sinulat niya yan, nasabi niya dyan sa mga libro na yan, ito ang ginawa ni Jesus sa inyo. Ito ang ginawa ni Jesus sa inyo. Nung matatapos na, since ito ang ginawa ni Jesus sa inyo, ito naman ang inyong gagawin. So yung tiyabi ni Pablo na ito ang inyo namang gagawin, yun yung ginagawa niya. Kaya tayo, kung ginagawa niya, yun ang gagawin natin. Kasi nga sabi niya dyan, ako rin naman sinusunod ko si Kristo. Yun nga yung revelation sa akin eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, na ito yung gawin nyo, kasi ito yung ginagawa ko. Dahil galing din naman ko kay Kristo. Maintindihan mo ba? Malinaw? So, ang sabi dyan dito, ito last na to. We are now in the dispensation of grace.
So ano yung sinasabi dyan? Yung sinabi ni Kuya Roger kanina. Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 10. Ano sabi doon? Yung Tagalog. Tagalog. Mga taga-Efeso 2, verse 8 to 10. Sapagkat dahil sa magandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang sino man ang walang dapat ipagmalaki ang sino man. Verse 10, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So, hindi tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ito dahil sa ating mga gawa. Para tayo, wala tayo may pagbalaki sa Diyos. At kapag tayo ay naniwala doon sa ginawa ni Jesus, tayo naniwala sa kanyang biyaya, naligtas na tayo, tsaka pa lang tayo gagawa ng mabuti. Kasi ito po ay yung ating paniniwala, yung faith natin, kasunod siyempre yan, roots, hindi yan works. Bunga lang yan ang ating pananampalataya sa Diyos. Siyempre, gagawa ka na mabuti. Hindi baliktad. Hindi gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Hindi ko ganun. Kailangan mo na maniwala ka, after nun, gagawa ka ng mabuti. No? So, in summary, ito po yung gospel na ating susundin. Yung mga sinasabi ni Paul, yun din ang ating susundin kasi he is also following Christ. Nandun tayo sa dispensation o sa panahon ng biyaya. Ito tayo. Andito na tayo, last 10 seconds. Kaya lang, naka-time out lang tayo. So, pag nag-resume yan, sabi na referee, ano na ulit, game na. Aalis na tayo dito. And I hope mga kapatid, and I pray, pag tayo nawala rito, sama-sama tayo magkawala. No? Saka mamaya, ito na lang, pumunta ka dito ng linggo. Bakit walang tao? Bakit sila naman nandito, ba't yung iba nasa na? Naiwan kayo. Pag naiwan kayo, dadanasin itong 7 taon yan, mga kapatid, na paghihirap. So magtatago kayo dyan. Kasi, alam mo nga siguro yung tatak, no? Hindi kayo makakabili, hindi kayo pwede bumili, wala kayong tatak. Kaya lang, pag nagpatatak kayo, goodbye heaven, hello hell. Pag nagpatatak kayo, wala na pong atrasan. Saka ako magsisisi, may tataka na. Wala na po yun. Kaya mainam, dito tayo. Kaya paniwalaan lang natin ito. Maniwala lang tayo dyan, mga kapatid. Dahil ayaw din sinasabi, maniwala lang tayo dyan. Kasi yan po yung ating ticket para hindi natin maranasan itong 7 taon na paghihirap. Amen? So, ayun, naintindihan natin ito, no? Diyan po natatapos yung ating pag-aaral sa dispensation. Kung gusto niyo po gawin yan, meron po tayo YouTube channel. Pangalan po na YouTube channel natin, ayan, no? Open Christ City Church. I-type nyo lang doon, nandun po yung mga title. Reviewin nyo. Para maintindihan po talaga natin. Para lahat tayo, sama-sama tayo aalis dito. No? Walang may iwan. Mamaya,
Dumating pumasok si Ate Ibian dyan. Bakit ka pala? Wala pang service ngayon eh. Alas 11 na, walang service, matatapos na. Yung pala, naiwan siya, no? Diba? Sinisto, pumasok dyan, walang tao. Pala, naiwan. Kasi wala namang magsasabi. Wala nakakalam yan, mga kapatid. Basta na lang biglang may harian. Kaya anong kailangan yan? Kailangan lang tayo ay maging handa. Paano paghahanda? Paniwalaan na natin to. Paniwalaan natin to. Pinatawag tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yung dugo niya, yun ang nagbigay sa atin. Paniwalaan na natin yung mga kapatid. Kailangan para tayo ay maligtas. Tayo po tayo.